Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Padre. Araw ng Lunes, sa ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. Sa pagsisimula ng panibagong isang linggo, may maganda tayong mapupulot mula sa unang pagbasa hango sa ikalawang aklat ni Samuel. Narinig natin na ipinahayag ang kwento tungkol kay Haring David habang nabalitaan niya na sinasabi si Absalom na kanyang anak ang kinikilalang hari ng Israel. Kilala ni Haring David itong si Absalom. Alam niya na kahit siya ay ama, maaari siyang patayin ni Absalom. Hindi niya alam kung ano ba ang nangyari dito sa kanyang anak na ito, bakit ito lumaking masama. Kaya umalis na lamang si Haring David doon at nagpa siyang magpunta sa Jerusalem upang umiwas. At sa kanyang pag-iwas, dumating sa punto na may isang tao na nakakilala sa kanya at siya'y sinisigawan, hindi sa inirespeto at iginalang bilang hari. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, nanatiling kalmado si Haring David. Na kahit sinasabi ng kanyang punong general, mahal na hari, hinahayaan nyo na gawin sa inyo ng taong ito na kayo ay pagsalitaan, sigawan, at maaaring gawa ng hindi maganda. Kung gusto ninyo, pupugutan ko na ng ulo para tumahimik. Pero anong sabi ni Haring David? Huwag. Baka ipinahintulot yan ng Diyos na sa Kanya magsalita ang Diyos at iparating sa akin ang mensaheng iyan. Sa madaling salita, sa kwento sa unang pagbasa, ang makikita natin ay isang hari na bagamat hari, marunong magpakumbaba. Bagamat hari, hindi gumaganti sa mga nagsasalita at gustong gumawa ng hindi maganda sa kanya. Isang payapang hari ang ipinapakilala sa atin ngayon sa unang pagbasa. At ito ay magandang pulutin natin kay Haring David. Sa mga pagkakataon na tayo ay nahaharap sa iba't ibang mga sitwasyon na kung minsan kinakailangan nating gumanti, kinakailangan nating makipagsabayan, tularan natin ang napakagandang ginawa ni Haring David. Hindi sa gumanti, hindi niya sinabayan ang kung anumang galit ng mga taong nais na gawan siya ng hindi maganda. Bagkus, hinarap niya ang lahat ng buong kapayapaan. Kung minsan sa buhay natin, hindi natin kailangan tapatan ang kung sino mang tao na merong gustong gawing hindi maganda sa atin. Kung minsan, hindi natin kailangang sabayan yung mga taong nagwawala at halos kung ano-anong hindi maganda ang sinasabi at gustong gawin sa atin. Kung minsan ang kailangan ay yung tinatawag na mapayapa at tahimik na pamamaraan. At ito ang pinili ni Haring David sa pagkakataon na naharap siya sa matinding sitwasyon. Kaya dahil doon, mas pinagpala siya. Kaya sa ating banal na misa ngayon, hingin natin sa Diyos itong espesyal na biyaya na ito. Maging payapa, maging kalmado sa pagharap sa iba't ibang sitwasyon na ibibigay ng Diyos sa atin upang sa ganitong pamamaraan, mas ipagkaloob ng Diyos sa atin ang biyaya
at pagpapala. Amen.